Muling naglunsad ng malawakang pag-atake ang Estados Unidos laban sa Iran. Winasak nila ang isang estratehikong tulay na nag-uugnay sa Iran, Rusya at China. At hindi basta-basta pinili ang target na ito. Ngayon, mabilis na inilipat ng Estados Unidos ang mga eroplanong pang-refuel sa gitnang silangan at pinag-uusapan din ang paglilipat ng mga base militar mula Bahrain at Kuwait sa isang disyerto ng Israel. May ulat na pinag-aaralan ng koponan ni Pangulong Donald Trump ng US ang posibilidad ng matagalang kampanyang militar laban sa Iran. Batay sa impormasyon, maaaring umabot ng 30 araw ang operasyon para makuha ng Estados Unidos ang ganap na kontrol sa kipot ng Hormuz at pilitin ng Iran sa kasunduang nuklear. Si Donald Trump ay nagpapadala ng magkaibang pahiwatig, binalaan pa niya ang Iran na titindi ang mga pag-atake. Kung atake pa ang Tehran na mas maraming barko sa kipot ng Hormuz, sinabi rin niya ang hiniling ng Iran na bumalik siya sa negosasyon, kaya pag-iisipan niya kung itutuloy pa ang pag-uusap. Pero mas mabisa ang gawa kaysa salita. Samantala, sa Tehran ngayong araw ay nagtatapos ang seremonya ng pamamaalam sa pinaslang nakataas-taasang pinuno na si Ali Khamenei at may namumuong pagkakabaha-bahagi sa hanay ng rehimeng Iranian. Dahil labis na hindi masisiyahan ang mga militar kay Pangulong Pezeshkian na pumayag makipag-usap sa Estados Unidos ng Amerika. Sa kabuuan, naniniwala ang mga tao sa Tehran na hindi nila nakuha ang pinakamalaking benepisyo mula sa memorandum ng pagkakaunawaan at niloko sila ng Estados Unidos na may sariling plano. Ito ang tatalakayin natin sa episode na ito. Ako si Alexei Pechi, pag-usapan natin ang paksang ito ng sabay-sabay. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa channel, mag-like at mag-iwan ng kahit anong komento sa video na ito. Hindi naman kailangan ngayon, pwede kapag natapos nyo na ang episode. Ang mahalaga, huwag nyong kalimutang gawin ito. Nagpalitan muli ng atake ang Estados Unidos at Iran. Alamin natin kung sino ang umatake saan. Ayon sa ulat ng Central Command ng Estados Unidos, mahigit 70 target sa Iran ang tinamaan ng huling pag-atake ng tropang Amerikano. Ipinahayag ng media ng Iran ang mga pagsabog at pag-atake sa timog baybay ng Iran at sa hilagang Golestan malapit sa dagat Caspian. Narinig ang mga pagsabog sa Chabahar, daungang lungsod sa hilagang baybayin ng Oman. Sa Iran Shar, isang lungsod sa timog silangan ng Iran, inatake roon ang paliparan. Narinig din ang mga pagsabog sa Bushehr, Sirik, Jas, Kanarak, Bandar Abbas, pati na rin sa isla ng Abu Musa sa Persian Gulf. Pero marahil ang pinakamahalaga at pinakakapansin-pansing target ngayong gabi ay ang tulay sa lungsod ng Akala na matatagpuan sa hilagang lalawigan ng Golestan sa hilaga ng Iran. At ang mahalagang bagay dito ay ang tulay ay bahagi ng rutang transportasyon na nag-uugnay sa Iran sa mga estratehikong katuwang nitong Russia at China. Ang riles ng tren na dumadaan sa tulay na ito ay nagpapatuloy pa hanggang Turkmenistan at Kazakhstan at nagsisilbing malagang koridor ng kalakalang panlupa sa pagitan ng Iran at China. Tumaas lalo ang halaga nito matapos ipataw ng US ngayong taon ang blockade sa mga pantalan ng Iran sa Persian Gulf. Bukod pa rito, simula noong katapusan ng 2020, ginamit din ng Rusya ang parehong ruta na ito para magpadala ng mga kargamento papuntang Iran. Ngayong gabi, tinarget ng Estados Unidos ang logistika ng Rusya at China na sumusuporta sa rehimen ng Iran na maraming ipinahihiwatig. Itinuan ng mga Iranian ang pansin sa pag-atake sa ibang mga tulay, hindi sa tulay na ito. Para sa mga Iranian, ang pag-atake sa mga tulay ngayon ay may ibang kahulugan. Inakusahan ng Iran ang Estados Unidos ng paggawa ng matinding krimen sa digmaan matapos ang mga pag-atake sa dalawa pang tulay sa silangang bahagi ng Iran. Ayon sa kagawaran ng ugnayang panlabas ng Iran, inatake ng mga sundalong Amerikano ang dalawang tulay sa mga silangang lalawigan sa linya ng tren papuntang Meshed. Tulad ng nakikita ninyo, tinatarget nila ang lohistikang pangriles. Ang punto ay sa Meshed, bayan ni Ali Khamenei, na yung araw dinala ron ang katawan ng kataas-taasang pinunong si Ayatollah Ali Khamenei. Iniisip ng mga Iranian na ito'y moral na dagok na parang gusto ng mga Amerikano hadlangan ang libing ng kanilang kataas-taasang pinuno Ali Khamenei. At dahil dito, tinarget nila ang mga tulay na yon para hindi madala ang katawan ng yumaong matanda sa kanyang bayan kung saan ginaganap na yon ang kanyang libing.
Bilang tugon sa pag-atake ng Amerika, nagpaputok ang Iran sa mga kalapit bansa. Na-intercept at nawasak ng air defense ng Bahrain ang ilang atake mula sa Iran. Dati, sinabi ng Korps na Revolusyonaryong Gwardiyang Islamiko ng Iran na bilang tugon sa huling bugso ng mga pag-atake ng Amerika, inatake nila ang mga base militar ng Amerika sa Kuwait at Bahrain. Inaasahan na ito ng lahat. Ayon sa Korps na Revolusyonaryong Gwardiyang Islamiko ng Iran, tinarget nila ang Sheikh Isa Air Base sa Bahrain at Jufair, kung saan may base ang US Navy. Ito ang pangunahing base ng hukbong dagat ng Estados Unidos sa Golpong Persiko, kung saan nakabase ang mismong maalamat na ikalimang fleet. Kasabay nito, inihayag ng hukbong sandatahan ng Iran ang pagpapalipad ng mga attack drone patungo sa satellite antenna sa Qatar. Sa totoo lang, ito ang unang pagkilala na ang Iran ay umaatake mismo sa Qatar. Noon, paalala ko lang, palaging nagkukunwaring tanga ang rehimen sa Iran at sinasabi na hindi nila kailanman inatake ang Qatar. Lagi nilang sinasabi na hindi sila ang umatake kundi mga Amerikano mula Hungary at mga Israeli. Ngayon lang nila inamin na sila ang umatake sa Qatar. Sa Qatar, lahat ng raket na sabat, walang tinamaan, pero mahalaga pa rin ang pangyayaring ito. At dito, kailangan nating linawin ang ilang bagay para magkaroon kayo ng malinaw na pag-unawa at mabuo ang buong larawan. Ang Korps ng Revolusyonaryong Gwardiyang Islamiko ay kumikilos ng independyente mula sa iba pang sandataang lakas ng Iran at may sarili itong hukbo, hukbong dagat at hukbong pangimpapawid. Mga ahensya ng paniniktik, mga unit para sa espesyal na tungkulin at sektor ng pananalapi ATBP. Ang papel nito ay ang panatilihin ang Islamikong Republika at ito ay direktang sumusunod sa kataas-taasang pinuno. Magkaiba ang mga pat-atake ng korpus ng mga tagapangalaga ng Rebolusyong Islamiko at ng hukbong Irani. Mahalagang maunawaan ito dahil babalikan natin mamaya. Ang IRGC ay nagtatakda ng sariling kondisyon at lumalaban ayon sa gusto nito. Pero ngayon ay sumali na rin sa digmaan ang hukbong Irani. Sa ganitong kalagayan, lumabas ang balitang ang mga hindi pagkakaunawaan sa pamunuan ng Iran ay nauwi sa hayadang pagtutunggali kasabay ng muling pagsiklab ng labanan ng Tehran at Washington. Sa panahon ng mga seremonya ng pagluluksa para sa yumaong pinakamataas na pinuno na si Ali Khamenei, ang presidente ng bansa na si Masoud Pezeshkian at ang pinuno ng kagawaran ng ugnayang panlabas na si Abbas Araghchi ay nakaranas ng agresyon. Ang agresyon ay nagmula sa mga taga-suporta ng korps ng mga tagapagtanggol ng Islamikong Revolusyon na tutol sa anumang diplomatikong ugnayan sa administrasyon ni Donald Trump. Nag-alok na sila doon ng gantimpala para sa pagpatay kay Trump at patuloy nilang isinusulong ang linyang ito. Habang may pamamaalam kay Khamenei, sumugod ang mga taga-suporta ng Korps ng Tagapagtanggol ng Islamikong Revolusyon kina Pangulong Pezeshkian at Ministro Araghchi. Nagkagulo, hinila ng gwardiya palabas ang mga opisyal. Sa madaling salita, maganda ang eksena. Pero dito sa YouTube ay hindi ko ito ipapakita dahil sa kasama ang palad, nagsisimulang i-block ng YouTube ang mga ganitong bahagi kapag gumagamit ako ng mga video tungkol sa mga kaganapan sa Iran sa loob mismo ng Iran. Kaya kung interesado kayo, maaari ninyong hanapin ito sa aking Telegram channel halimbawa. Ayon sa mga mapagkukunan mula sa mga lupon ng pamahalaan ng Iran, inilalarawan nila ang sitwasyon sa Tehran bilang ganap na kaguluhan kung saan matindi ang labanan ng magkasalungat na puwersang pampulitika para matukoy ang susunod na direksyon. Mula sa pagpapatuloy ng diplomatikong dialogo hanggang sa paglipat sa ganap na armadong komprontasyon. Pagkatapos ng tanghalian noong ika-9 ng Hulyo, iniulat ng Iranianong ahensya ng balita na Fars na narinig ng mga residente ng lungsod ng Chagadak sa lalawigan ng Bushehr ang mga tunog ng ilang pagsabog. Sa Chagadak matatagpuan ang base ng korps ng mga tagapagtanggol ng Islamikong Revolusyon na tinamaan ng pag-atake noong simula ng digmaang ito, ika-28 ng Pebrero. Noong Miyerkules, iniulat ng mga opisyal ng Iran ang pag-atake sa pasilidad militar sa parehong lugar. Ipinapapatuloy ng mga Amerikano ang kanilang mga pag-atake ngayong hapon ika-9 ng Hulyo. Sa parehong oras, tumunog ang mga sirena ng air raid sa Jordan matapos lumabag ang mga Iranianong missile sa himpapawid ng bansa. Ayon sa mga kinatawan ng gobyerno ng Jordan, lahat ng mga missile ay na-intercept at na-neutralize. Sinabi ng korps ng mga tagapagtanggol ng Islamikong Revolusyon na hindi sila nagpalipad ng 10 balistikong misil sa Jordan. Ibig sabihin, sa kasalukuyan, 4 na bansa na ang inatake ng Iran ngayong araw: Qatar, Bahrain, Kuwait at Jordan.
Sa gitna nito, mabilis inaalis ng Iran ang mga tanker nila mula sa kipot ng Hormuz. Lumala ang mga pag-atake sa Golpo ng Persya nitong 2 araw kasabay ng banta ni Pangulong Donald Trump ng muling blokadang pandagat sa pamumuno ng Estados Unidos. Tinutulak nito ang Iran na mabilis na ilabas ang kanilang mga tanker ng langis mula sa kipot ng Hormuz para mailigtas ang mga ito. Pero hindi lang basta ganon. Hindi lang para mailigtas, kundi para rin makapagkamal pa ng pera sa huling sandali. Sa nagdaang gabi, habang binobomba ng mga Amerikano ang Iran, nakapagpadala ang Iran ng 10 milyong bariles ng langis at fuel. Malaki itong pagtaas, gaya ng alam ninyo. Bakit? Dahil ayon sa datos ng Windworld Intelligence, hanggang Huwebes, nagawa ng Iran na magpadala ng kabuuan ng 60 milyong bariles ng langis at mga produktong petrolyo sa nakalipas na 3 linggo. At dito, sa loob lang ng isang gabi, 10 milyon ang naipadala nila. Ngayon, mabilis umalis ang mga kargadong tanker sa kipot ng Hormuz. Kasabay nito, inulit ni Trump ang lumang linyang nanalo ng Amerika at muling humihiling ang Iran sa kanya na ipagpatuloy ang negosasyon. Binigyan diin ng presidente ng Amerika na hindi pa niya alam kung dapat bang bigyan ng kasunduan ang Iran. Heto ang kanyang sinabi. Marami tayong paraan para manalo, pero nanalo na tayo pagdating sa usaping militar. Kaunti na lang ang natitira sa kanila, halos wala na silang natitira at gustong-gusto na talaga nilang makipagkasundo. Tumawag sila kamakailan, gustong-gusto na nilang makipagkasundo. Hindi ko lang alam kung dapat ba silang bigyan ng kasunduan. Hindi ko alam kung susundin ba nila ang kasunduang ito. Iyan ang problema. Kung gusto talaga nila ng kasunduan, bakit nila inatake ang mga komersyal na barko sa tingin mo? Dahil kung tutuusin, parang baliw talaga yon. Medyo nawalan sila ng kontrol, pero gustong-gusto talaga nilang makipagkasundo. Pero sa totoo lang, hindi naman talaga mukhang humihiling ng kasunduan ng Iran ni si Trump ay talagang handang makipag-ayos. Ayon sa Axios, naghahanda ang White House sa posibleng ilang araw o linggong palitan ng mga pag-atake sa pagitan ng Amerika at Iran. Malaki ang nakasalalay sa mga susunod na hakbang ng Tehran sa haba at lawak ng bagong kampanya. Iyan ang ibinahagi ng mga opisyal ng Amerika, ngunit idinagdag nila na malamang na mangyari talaga ang bagong yugto ng digmaan, at ito ay tatagal ng matagal. Ayon sa isinulat ng Axios, ang digmaan na nagsimula sa layuning pahinain ang kakayahan ng Iran sa mga missile at sirain ang natitirang bahagi ng kanilang nuclear program ay nauwi sa walang katapusang labanan para sa pinakamahalagang energy hub sa mundo, ang Strait of Hormuz. Sa madaling salita, nagsimula sila sa isang layunin pero nauwi sa usaping enerhiya ang lahat. Ang Strait ng Hormuz. Sa madaling salita, ang nangyari ay nagsimula sila sa isang bagay, natapos at ayan na. Ayon sa isang Amerikanong opisyal, maaaring tumagal ng 1 araw, 2 araw, 1 linggo o 1 buwan ang paglala. Depende kung itutuloy ng Iran ang pag-atake sa mga barkong pangkalakalan sa Strait ng Hormuz. Sa ngayon, nauwi sa dead end ang negosasyon at balik sa sentro ng estratehiya ni Pangulong Trump ang pressure militar. Noong Miyerkules, sinabi ni Trump na tapos na ang 60 araw na tigil putukan na nakasaad sa memorandum ng pagkakaunawaan. Noong pinirmahan ang memorandum, sinabi ni Trump na parang pagsuko ito. Anya, sumuko na ang Iran sa digmaan nang lagdaan nila ang memorandum. At ngayon, gaya ng nakikita ninyo, mula pagsuko hanggang pagsasara o sabi nga ni Trump, pagtatapos ng memorandum, ilang panahon lumipas? 3 linggo lang, mahigit pa. Matapos nito, sinimulan ng Estados Unidos ang ikalawang yugto ng pag-atake malapit sa Strait of Hormuz. Kabilang ang unang pag-atake sa infrastruktura sa loob ng Iran matapos ng ilang buwan na malinaw na paglala ng sitwasyon. Gumanti ang Iran sa pamamagitan ng pag-atake sa mga base ng Amerika sa rehiyon at sinalubong ito ni Trump ng pahayag na bukas ang Estados Unidos sa de-escalation. Inakusahan ng pangunahing negosyador ng Iran na si Mohammad Bagher Ghalibaf ang Estados Unidos ng pananakot at paglabag sa mga pangako at nagbabala na bubuksan lang ang kipot ng Hormuz ayon sa kondisyon ng Tehran. Narito ang kanyang sinabi, "Kung aatakehin ninyo kami, gagantihan kayo." Ang kipot ng Hormuz ay bubuksan lamang kung may kasunduan mula sa Iran, hindi dahil sa mga banta ng Amerika. Malinaw na para sa Iran, ang pagkontrol sa kipot ang pangunahing layunin sa anumang kasunduan para wakasan ang digmaan.
Ang isyung ito ang pangunahing probisyon sa memorandum ng pagkakaunawaan ng Estados Unidos at Iran at ang magkaibang interpretasyon sa kipot ang nagdudulot ng pagkabigo ng kasunduan. Ito yung pinag-usapan natin kahapon, hindi ko na uulitin dito. Kahapon ipinaliwanag ko na ng maayos kung saan nagkaroon ng mga hindi pagkakaunawaan. Ang memorandum ng pagkakaunawaan ay nag-obliga sa Iran na tiyakin ang ligtas na pagdaan ng mga barko sa Hormuz Strait. Ngunit hindi nagtagal matapos itong pirmahan, inakusahan ng mga opisyal ng Iran ang Estados Unidos ng paglabag sa kasunduan. Bakit? Dahil nagsimulang magpadala ang mga Amerikano ng mga barko palabas ng Persian Gulf sa timog na ruta ng Hormuz Strait malapit sa baybayin ng Oman nang walang pahintulot mula sa Tehran. Akalain ng Tehran na mula ngayon sa baybayin lang nila dadaan ang mga barko. Ayon sa White House, dahil nakalabas na mula sa Persian Gulf ang karamihan sa mga tanker na naipit doon, handa na ang sandatahang Estados Unidos na ituloy ang digmaan. Nawala ang pangamba ng administrasyon ni Trump na ang bagong labanan ay magdudulot agad ng biglang pagtaas ng presyo ng langis. Sa totoo lang, naramdaman ng Iran na humihina ang kanilang posisyon sa Strait of Hormuz dahil daan-daang barko ang dumadaan sa timog na ruta malapit sa baybayin ng Oman at hindi talaga ito kayang impluwensyahan ng Tehran. Kahit inalis na ng US ang parusa, hirap pa rin ang Iran magbenta ng langis dahil hindi pumapayag ang mga institusyong pinansyal sa transaksyon at nagdadalawang isip ang ibang bansa sa pansamantalang exemption. Inaalis na ang parusa pero marami pa ring nag-aalangan at nagsasabing hindi pa kami handang makipagtulungan sa Iran, baka maparusahan pa rin kami balang araw. Hindi pa rin na-unfreeze ang mga are-area ng Iran dahil wala pa silang ginagawang hakbang sa nuklear ayon sa kasunduan. Dagdag pa, habang tumatagal ang tigil putukan, ayon sa mga opisyal, ang framework agreement na tinulungan ng Estados Unidos sa pagitan ng Israel at Lebanon ay nagdulot ng pagkawala ng saysay sa bahagi ng Lebanon sa Memorandum of Understanding nito sa Iran. At sa huli, naramdaman ng paksyong militar ng rehimen sa Tehran na sila ay niloko, na sila ay basta na lang iniwan ayon sa kanilang mga salita. Ayon kay US Vice President J.D. Vance, malinaw ang posisyon ng Amerika, kailangang bukas ang Strait of Hormuz at kung hindi, handa silang bumbahin ang Iran ng tuloy-tuloy. Narito ang pahayag ni Vance. Kung susubukan nilang isara ito, lalabanan sila ng militar ng Amerika. Maaari nilang sundin ang planong ito o kaya ay mangyayari sa kanila ang parehong nangyari sa kanila kagabi. Magpapapatuloy ito hanggat hindi nila binubuksan ang koridor na yon at hindi nila itinitigil ang pagpapaputok sa mga barko. Pero mahalaga ring tandaan na kung walang lilitaw na kakaibang plano na hindi pa naiisip ng kahit sino, hindi ganon karami ang opsyon ni Trump at maaring hindi pa yon gumana. At ngayon, ang buong sitwasyon ay parang, alam mo, yung sikat na visual na ilusyon na kilala bilang hagdanan ni Penrose. Ito yung hagdanan na parang walang katapusan ng akyat at baba pero laging bumabalik sa parehong lugar. Ang sitwasyon na yon sa hilagang kipot ng Hormuz at digmaan ni Trump kontra Iran ay parang hagdanan ni Penrose na visual na ilusyon. Ibig sabihin, paikot-ikot lang, pataas, pababa, paikot-ikot pero palaging bumabalik sa parehong punto. Ayan, ibig sabihin, ganito rin ang sitwasyon na yon. Sa totoo, pwedeng mag-utos si Trump ng malawakang eskalasyon na yon. Maaring isaalang-alang niya ang airstrike sa infrastrukturang sibilyan o planta ng kuryente ng Iran o pagsalakay sa baybayin ng kipot ng Hormuz para itaboy ang puwersa ng Iran. Isa pang opsyon ang operasyon para sakupin ang sentro ng langis ng Iran sa isla ng Hark, ngunit maaring mataas ang gastos at magdulot ng pagbagsak na ekonomiya na pilit niyang iniiwasan sa paglagda ng memorandum ng pagkakaunawaan. Ang paglusob sa isla ng Kark gamit ang Marine o Special Forces ay maaaring magdulot ng malalaking kaswalti sa mga sundalong Amerikano. Ang pagdagdag ng target sa Iran ay nagdudulot ng ganting atake sa mga kaalyado ng US sa Golpo ng Persia at mga base militar ng Amerika sa riyon. At muli, tulad ng sa unang yugto ng digmaan, malamang ngayon na magsisimula ang Iran na magpaputok sa mga oil at gas na pasilidad na maaaring magdulot ng pandaigdigang krisis sa enerhiya na ayaw ni Trump mangyari. Sa kabilang banda, hindi rin malinaw kung kahit ang isang ganap na digmaan ay kayang sirain ang kakayahan ng Iran na magbanta sa kipot ng Hormuz.
Kaunti lang talagang drone ang kayang huminto ng komersyal na paglalayag at mula pa sa mga pinaglulunsaran na maraming kilometro ang layo mula sa daungan. Ibig sabihin, pwedeng linisin ang baybaying bahagi ng Iran pero hindi nito inaalis ang katotohanan na kahit mula sa malayo ay pwede pa ring magpalipad ng mga drone at muli na namang maparalisa ang kipot ng Hormuz. Sa ganitong sitwasyon, inilabas ni Amerikanong retiradong Admiral James Stavridis ang planong matagal ng malinaw na opsyon. Anya? Sa totoo lang, hindi ko iniisip na kaya nating sakupin ang isla ng Hark pero maaari natin itong i-blockade. Yun na ang katapusan, ang militar ng Iran. Bilang tugon, maaaring gumamit ng mahigpit na hakbang ang Iran. Ngunit maaaring ang presyur sa ekonomiya sa Iran ay magtulak sa rehimen na pag-isipan kung kaya nilang tiisin ng walang katapusan ang mga pampulitikang kahihinatnan ng wasak na ekonomiya. Pero anuman ang mangyari, nagsimula na ang Estados Unidos na ibalik sa gitnang silangan ng kanilang mga eroplanong tanker ng militar na pansamantalang inilipat sa reyon ng Europa noong nakaraang linggo. Sa kanilang panig, ang hukbong pangdepensa ng Israel ay nasa mataas na antas ng kahandaan para sa posibleng malawakang paglala ng sitwasyon. Ang hepe ng General Staff ng Israel ay nagsagawa ng sunod-sunod na emergency meeting sa nakalipas na 24 na oras kasama ang Military Intelligence, Air Force at Operations Management at patuloy na direktang nakipag-ugnayan sa Central Command ng Sandatang Lakas ng Estados Unidos at Kagawaran ng Depensa sa Washington. Kaya nandito na naman tayo sa isang sangandaan. Digmaan ba o muling negosasyon? O baka pareho, sabay na nangyayari? Dito ko natatapusin. Ibahagi ninyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe kayo sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Yun lang po, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.